Trupang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. At siyempre, dito na naman tayo para pag-usapan itong bagong itinalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bagong DOTR, mga kababayan, no? Ito nga po si Vince Dizon, no? Isa sa mga itinalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito'y para makatulong, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos para maibsan ang matinding traffic dito po sa Luzon, sa Maynila. Na alam naman natin na ang problema talaga dito sa Luzon, mga kababayan, number one na rito ay ang traffic, no? Grabe kasi ang traffic dito sa Maynila. So yun po, kaya siya ang kinuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos kapalit ng dating DOTR para po makatulong talaga kay PBBM, para matulungan niya si PBBM para masolusyonan itong matinding traffic dito po sa Maynila o sa Luzon, mga kababayan, no? At isa na nga diyan, mga kababayan, itong makakabawas din ng traffic itong ginagawang Cavite to Bataan to Manila Bay, no? So malaking bagay din 'yan at naumpisahan na po, no? Itong Cavite to Bataan to Manila Bay, itong tulay na ito, yung pinaka mahabang tulay, no, dito sa buong Pilipinas, itong Cavite to Bataan. So baliktad ho sa mga sinasabi ng mga didilis diyan na mga anti-Marcos na walang proyekto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung titingnan lang natin, napakarami ho mga proyekto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba kasi dyan, dun lang po yan nakikinig sa mga fake news, no? Dun lang yan sa mga fake news nakikinig, nanunood. Pag may mga ganitong magandang balita, ayaw ho nila nito manood, mga kababayan. Hindi ko talaga lubos maisip sa mga kababayan natin kapag may magandang nagagawa ang gobyerno, no? Ayaw nila, no? Pero yung mga gumagawa ng mali, gusto nila, di ba? Kita naman natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang desidido siya na matulungan tayong mga Pilipino. Yun talagang gusto ng ating Pangulo, kaya lagi ang sinasabi, no? Sabay-sabay tayong babangon muli lahat ng mga Pilipino. So yung pangarap ng ating Pangulo ay hindi yung pangarap lang sa isang tao o para lang sa bansa, hindi para talaga sa mga Pilipino. So yun nga lang kasi, dahil dyan sa mga makikitid otak, yan, pinipake news nila ang ating Pangulo para siraan nila sa taong bayan. No? So gagawin nila yan para pabagsakin lang ang Pangulong Bongbong Marcos. So ito po, mga kababayan, meron naman po akong isi-share sa inyo. Ito po naging press briefing po sa bagong DOTR press conference, sa bagong DOTR po, mga kababayan, na itinalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Vince Dizon, mga kababayan. So pakinggan natin kung ano po bang mga plano nila ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Sir, mag-follow up lang po ako dun sa tanong ni Ma'am Ian. Kasi 3 years na lang yung remaining sa Marcos administration. During your talk with President Marcos, meron ba siyang nabigay na parang list of projects na he wants to be prioritized para maging legacy niya before he ends his term? Opo. We spoke at length about this. No? And, alam niyo po, Pangulo, gusto niyang maibsan ang hirap ng mga kababayan natin. Oo, di ba? So narinig nyo naman, ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, ay may ibsan itong kahirapan nitong ating mga kababayan. Yan talaga ay pangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Yun nga lang kasi, hindi natin maiwasan, lalo na yung mga nakasakabila, hindi mo alam kung ayaw ba talagang maiahon ang kahirapan itong bansa natin o talagang inggit na inggit sila sa mga talagang gagawin ng ating Pangulo at ginagawa ng ating Pangulo dito sa bansa natin, So yun po, mga kababayan, dapat nga tayong matuwa, no? Kasi may presidente tayo na talagang may pangarap para sa ating mga Pilipino. Yung mga past president ba, anong naririnig natin? 'Di ba? Mamatay kayo sa gutom. 'Di ba? Yan yung sinabi niya.
O, sa presidente natin ngayon, naririnig niyo po ba yan? Naririnig niyo po ba yan? Dahil pinapahalagahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos tayong mga Pilipino. No? Gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos na matulungan ang bansa at tayong mga Pilipino. 'Di ba? Kaya gusto niyang mapagaan ang buhay ng bawat Pilipino. O, ito, pakinggan pa natin. Sa transportasyon, sa lahat ng bagay, no? Sa healthcare, education, agriculture. Pero yung transportation, araw-araw yan eh. Araw-araw Yes. yan eh. Parang ano yan eh, yung nagigising ka, tas parang panaginip, tas uulitin mo na naman. Diba? Parang nightmare na uulitin mo every day. And the president really feels the pain of our people. And that's why he said, first he said, all these projects have to be fast-tracked. So, ang sinabi niya, unang-una, yung mga ongoing na, subway, kailangan niya, bilisan niya. Game changer yan para sa mga kababayan natin. Yung subway, napakalaking bagay. So, malaking pagbabago yan para sa mga Pilipino, ang subway, mga kababayan. So, malaking tulong din yan para maibsan ang traffic dito sa bansa. 'Di ba? So, ganyan yung plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang mapagaan talaga ang buhay, lalo ng mga commuters, ng mga nagtatrabaho, na nagko-commute. So, para mapabilis naman ang biyahe nila papunta sa kanilang mga trabaho. No? Para mabawasan yung kanilang oras sa pagta-travel. So, kasi ngayon, mga kababayan, grabe na talaga ang traffic. No? Sobra na ang traffic dito sa bansa natin. So, ito na po yung mga plano ng ating Pangulo at ng ating bagong DOTR. Hindi lang plano, ito'y gagawin ng ating bagong DOTR at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin. Ako talaga, wish ko lang na tayong lahat dito sa kwartong to at mga kababayan natin, in our lifetime, ma-experience nating may subway tayo sa Pilipinas Yes. na maayos, na world class. Yung talagang Yes, parang kang totoo nasa yan. Tokyo, Hong Kong, Singapore. Yes. Kailangan natin bilisan yan. At yun ang unang-unang priority ng Presidente. Pangalawa, North-South Commuter Rail. Like I said, no, it's very depressing na tayo ang unang-unang nagkarili sa Asia. Tapos ngayon, nagkukumahog tayo dito na wala man tayong connectivity sa ano. At by the way, yung congestion sa Metro Manila, yan din ang solusyon. Kasi kapag meron kang magandang connectivity via rail, halimbawa, taga Bulacan ka, o Pampanga ka, nagtatrabaho ko sa Metro Manila, hindi ka na kailangan mag-apartment dito eh. Di ba? Hindi ka na kailangan mag-apartment kasi isang oras na lang, nandiyan ka na sa ano mo eh, nandiyan ka na sa Makati, nandiyan ka na sa BGC. Yes, totoo yan. Yan ang pinaka-number 1 na kailangan ng ating mga kababayan. Kasi, biruin nyo, mga kababayan, no? Kung ikaw nakatira sa Bulacan, diba? Number 1 na yan. O, kung meron tayong mabibilis na biyahe na lang ngayon, tulad ng PNR, LRT, o, di mas mapapadali po ang biyahe nitong ating mga kababayan na nagtatrabaho, lalo-lalo na kung ikaw ay taga Bulacan, Cavite, kung nagtatrabaho ka dito sa Maynila, hindi mas lalong mapapagaan at talagang hindi ka na mangungupahan dito sa Maynila, no? Makakauwi ka pa kasi alam naman natin pag parte Cavite, Bulacan, mura lang po, no, ang mga bahay doon o bahay na. Dito sa Maynila, kwarto lang mga kababayan, sobrang mahal na, no? So parang yung pinagpaguran mo doon lang napunta sa bayaran mo sa bahay, tubig, kuryente. So kung isa ito sa mga masusolusyonan ngayon ng administrasyon, no, at ng ating DOTR na talagang gagawin po nila ito para matulungan talaga ang mga Pilipino, lalo na ang ating mga commuters, maganda ito mga kababayan, malaking bagay ito para sa mga Pilipino, lalo na sa ating mga commuters diyan. Lalo-lalo na yung mga umuwi pa ng Bulacan, Cavite. So kung titiyan naman natin, 'di ba, yung LRT, 'di ba? Abot na siya ng ngayon na papuntang ng Cavite mga kababayan, 'di ba? So yung kaka-open lang, no? So ito lang masasabi ko sa lahat nating mga kababayan. Sana suportahan natin ang mga ganitong proyekto ng ating gobyerno kasi ito yung palaking bagay, no? At talagang makakatulong para sa atin. Kung may magandang ginagawa, purihin natin ang gobyerno kasi yan naman ho ay para sa ating lahat. Oo nga, pera natin yan, pero huwag kayong mag-alala. Lahat naman yan ay para sa atin. Ano po bang mga background dito ni
Vince Dizon, mga kababayan, ano? So ito po mga kababayan, dati po siyang naging punong opisyal ng Basis Conversation Development Authority o sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Roa Duterte. O, mga kababayan dati po siyang naging tauhan o naging miyembro sa kabinete ni dating Pangulong Roa Duterte. Pero bakit ngayon binabatikos po ng mga kababayan natin na pro Duterte? Binabatikos nila, katulad nito mga kababayan, meron akong isi-share sa inyo na binatikos nila, kakaupo lang nito pero binatikos na nila kaagad. Oh, grabe talaga, no? Grabe talaga ito mga matalino itong mga pro Duterte supporters o mga trolls, no? Kumbaga, mga anti-Marcos. So galit na galit po sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So yung iba dyan dinadamay pa nila, no? Tulad yan. Alam ng ating Pangulo, malaking bagay ito ang si Vince Dizon sa kanyang administrasyon at makakatulong pa talaga sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito, pakinggan niyo itong sinabi ni Rapa Gutierrez. Ito yung isa sa mga talagang galit sa ating Pangulo, no? Ano ba yan? Pati DOTR bangag na rin daw. Well, what else can we expect kung yung pinaka-leader mismo, 'di ba? Ganyan sila mag-isip mga kababayan. Bakit? Gusto mo rin ba diyan? Rapi Gutierrez. Gusto mo rin ba diyan? Baka gusto mo ikaw ang maupo. Kaya nagagalit ka. 'Di ba? Walang karapatan na questioning kung ano man, kung sino man ang ilagay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Karapatan na yan ng ating Pangulo. Inggit lang kayo. Kasi hindi kayo ang napipili. Kasi mga ano kayo Tingnan nyo naman kasi ginagawa ninyo. Bis na tulungan nyo ang bansa. Panira ng panira kayo sa gobyerno. Biruin nyo mga kababayan, no? Kakaupo lang, ginadge na kaagad nila, Ganyan ang utak ng mga didilis, mga kababayan. O tayo na yung mga comment nila. Follow the leader po, alangan naman daw. Diba? Ganyan yung mga utak ng mga didilis. Ito pa isa. Hawa-hawa na kasi. Ganon talaga pag So, di po. Grabe talaga itong mga kababayan. Bagag ang puno, syempre bagag na rin ang bunga. Sanga at bunga. O bakit? Ang tagal nyo lang sinasabi yan. Yung bangag na sinasabi ninyo sa ating administrasyon, bakit hanggang ngayon, hindi huling ninyo napatunayan yan? Hindi nyo ginagamit yan sa korte. Wala kayong patunay o talagang ebidensya na sinasabi ninyo na gumagamit ang Pangulo. Dapat ginamit nyo na yan sa korte para patalsikin si BBM. Bakit hindi nyo ginagamit yan ngayon? So ibig sabihin, gawa-gawa nyo lang yan para lang lituhin ang taong bayan at lukuhin ang kapwa nyo ganyan mag-isip. Diba? Pero nyo, mga kababayan, meron sa kagad na loko. Tinanggal ang cashless imbis na pasulong tayo, paurong ang ginawa. Diba? So, baka hindi mo alam kung anong background ni Sir Vince Dizon, ang bagong DOTR na itinalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka di mo alam kung gaano kagaling ito. At pag nagbatikos kayo binabatikos yun, dati po yung tauhan din ni Pangulong Duterte. Diba? Ayun pa dito mga kababayan, diba? Ano po bang naging posisyon niya nung panahon ni Duterte? Ito'y naging basis conversation na dati po siyang Basis Conversation at Development Authority. Di ba? Nakita mo? Dati siyang tauhan ni Pangulong Roa Duterte. Tapos sasabihin nyo, pareho sa kay PBBM. Di parehas din pala sila nung panahon ni Duterte. Ganon din siya. Ganon din si Duterte. Di ba? Kaso hindi naman ganyan nung bagong DOTR. Mga kababayan. So ito, ang mga background niya, si Vince Dizon, ito ay nagtapos po siya sa Bachelor of Arts and Economics, Bachelor of Science, Commerce sa De La Salle University. Biruin niyo yung kanyang karanasan. Nakuha niya rin ang Master of Science degree sa Applied Developmental Studies sa University of Reading sa United Kingdom. Grabe pala talaga itong background ni Sir Vince Dizon. Nagtrabaho siya bilang economics staffer para kay dating Senate President Edgardo Angara. Nagsilbi siya bilang Chief of Staff ni Angara. Grabe. Naging assistant professor ng economics sa De La Salle University. Kita nyo kung gaano kagaling ito. Nagtrabaho siya bilang presidential campaign ni Fernando Poe Jr. bilang close-end assistant. Di ba? Silbi din siya bilang undersecretary sa Office of the Political Advisor sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino. So, ibig sabihin nito, kay Benigno Aquino, nagtrabaho din siya, kay Duterte, nagtrabaho din siya. So, ibig sabihin mga kababayan, wala siyang
talagang kinakampihan. Kung talagang kinuha siya dahil sa kanyang skills at sa galing niya, wala siyang pinapanigan. At para sa bansa ang ginagawa niya. No? Kung dating kinuha siya ni Pangulong Duterte, Pinoy, ngayon kukunin na naman siya ni BBM, ang mali doon. Walang mali doon kasi ang gusto niya lang makatulong sa mga Pilipino sa bansa natin. So ang mali lang doon, kayo mga DDS. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.